Kumusta ang iyong pang-araw-araw na pakikibaka, Grade 10? Ang aking paghanga sa bawat isa sa inyo na patuloy na lumalaban at buong tapang na hinaharap ang bawat suliranin ng buhay. Ako si Teacher Rian M. Esler, ang iyong gurong podcaster na makakasama sa paglinang ng iyong bagong kaalaman na siguradong magpapatalas at makatutulong sa inyong magiging kilos at gawi tungo sa makabuluhang desisyon. Kunin ang inyong mga kagamitang pampagkatuto para sa unang aralin sa quarter 3. Sarili gawing handa, ngumiti, at tayo ay magsisimula na. Ang tuon ng ating aralin sa araw na ito ay ang pagsusuri sa mga kaisipang nakapaloob sa mitolohiya batay sa suliranin ng akda, kilos at gawin ng tauhan, at desisyon ng tauhan. Kapaki-pakinabang ang kasanayan sa araling ito dahil mapalalawak nito ang ating kaisipan sa tunay na pakikibaka sa realidad ng buhay. Ang pagsusuri natin sa bawat kaisipang nakapaloob sa mito ay tunay na maiuugnay at magiging salamin natin upang maging handa sa araw-araw. Mahalaga na may isa-isa at lubos na maunawaan ang bawat konsepto ng ating aralin upang kasanayang pagsusuri ay higit na maisakatuparan. Narito ang mahalagang susing konsepto sa ating aralin. Kaisipan, tumutukoy sa paksa, ideya, at konsepto na nakapaloob sa mito. Suliranin ng akda, ang suliranin o problemang kinakaharap ng tauhan sa akda. Kilos at gawi ng tauhan, mga kilos at gawi na ipinakita ng tauhan sa pagharap sa suliranin. Desisyon ng tauhan, mga hakbang, desisyon at tugon na ginawa ng mga tauhan. Malinaw na ba ang bawat konsepto ng aralin? Magaling! Sa puntong ito ay ating alamin ang mga dapat tandaan sa pagsusuri ng mga kaisipang nakapaloob sa mito sa iba't ibang batayan. Tiyaking naunawaan ang mga pangyayari sa napakinggang mito upang lubos na matukoy ang mga kaisipang nakapaloob patungkol sa mga suliranin, kilos at gawi, at desisyon ng tauhan sa akda. Gawing gabay ang sumusunod na tanong. Una, tukuyin ang problemang kinakaharap ng tauhan. Pangalawa, paano hinarap at nilutas ang suliraning naranasan ng tauhan sa mga pangyayari sa mito? Ikatlo, tukuyin ang kaisipang ipinababatid sa mga pangyayari o kaganapan sa mito. Ngayon may sapat na kaalaman na kayo sa pagsusuri sa mga kaisipang nakapaloob sa mitolohiya batay sa suliranin ng akda, kilos at gawi ng tauhan, at desisyon ng tauhan. Tutukan naman ang pakikinig sa mitong aking babasahing pinamagatang Liyonggo. Pagkatapos ay ilalahad ko sa inyo ang isang halimbawa ng pagsusuri. Isinilang si Liyonggo sa isa sa 7 bayang nasa baybaying dagat ng Kenya. Siya ang nagmamay-ari ng karangalan bilang pinakamahusay na makata sa kanilang lugar. Malakas at mataas din siya tulad ng isang higante at hindi nasusugatan ng anumang mga armas. Ngunit kung siya'y tatamaan ng karayom sa kanyang pusod ay mamamatay siya. Tanging si Liyonggo at ang kanyang inang si Mwasyo ang nakakaalam nito. Hari siya ng Ozi at Ongwana sa Tana Delta at Sangha sa Faza o Isla ng Pate. Nagtagumpay siya sa pananakop sa trono ng Pate na unang napunta sa kanyang pinsang si Haring Ahmad na kinilalang kauna-unahang namuno sa Islam. Ang pagbabago ay naging mabilis mula sa matrilinear na pamamahala ng kababaihan tungo sa patrilinear na pamamahala ng kalalakihan sa pagsasali ng trono. Nais ni Haring Ahmad na mawala si Liyonggo kaya ikinadena at ikinalong siya nito. Nakaisip si Liyonggo ng isang pagpupuri. Habang ang pariralan nito ay inawit ng mga nasa labas ng bilangguan, bigla siyang nakahulagpos sa tanikala nang hindi nakikita ng bantay.
Nang makita ito ng mga tao, tumigil sila sa pag-awit. Tumakas siya at nanirahan sa watwa kasama ang mga taong naninirahan sa kagubatan. Nagsani siyang mabuti sa paghawak ng busog at palaso at kalaunan ay nanalo siya sa paligsahan ng pagpana. Ito pala'y pakana ng hari upang siya ay madakip, ngunit muli na naman siyang nakatakas. Kakaunti lang ang nakakaalam tungkol sa matagumpay na pagwawagi ni Liyonggo sa digmaan laban sa mga Gala o Wagala. Kaya, naibigay ng hari ang kanyang anak na dalaga upang ang bayaning si Liyonggo ay mapabilang sa kanyang pamilya. Nang lumaon, si Liyonggo ay nagkaanak ng isang lalaki na nagtraidor at pumatay sa kanya. Nagustuhan niyo ba ang napakinggang mito? Humanga ka rin ba kay Liyonggo? Ngayon, subukin niyong unawain ang halimbawa ng pagsusuri sa kaisipang nakapaloob sa bahagi ng mito batay sa suliranin ng akda, kilos at gawin ng tauhan at desisyon ng tauhan. Pakinggan natin ang bahagi ng mito. Nagtagumpay siya sa pananakop sa trono ng Pate na unang napunta sa kanyang pinsang si Haring Ahmad na kinilalang kauna-unahang namuno sa Islam. Ang pagbabago ay naging mabilis mula sa matrilinear na pamamahala ng kababaihan tungo sa patrilinear na pamamahala ng kalalakihan sa pagsasali ng trono. Nais ni Haring Ahmad na mawala si Liyonggo kaya ikinadena at ikinulong siya nito. Nakaisip si Liyonggo ng isang pagpupuri. Habang ang parirala nito ay inaawit ng mga nasa labas ng bilangguan, bigla siyang nakahulagpos sa tanikala nang hindi nakikita ng bantay. Narito ang halimbawa ng pagsusuri. Ang pangunahing tauhan sa mito ay sina Liyonggo at Haring Ahmad. Ang pagnanais ni Sultan Ahmad na mawala si Liyonggo at ang pagkabilanggo at pagkakakadena rito ay ang naging suliranin ni Liyonggo. Sa kabila ng hamon ay napagdesisyonan ni Liyonggo na tumakas at nagtungo siya sa kagubatan upang doon manirahan. Nakakalungkot man, ngunit mula sa pangyayari ay nagkaroon ng kaisipang pagtatraidor ng isang kapamilya. Sa kabila ng lahat, nanatiling matatag si Liyonggo sa problema at dagok na dumating sa buhay dahil malalampasan nito basta magtiwala ka sa sarili mong kakayahan. Grade 10, ang iyong napakinggan ay isang halimbawa ng pagsusuri ng mitolohiya batay sa suliranin ng akda, kilos at gawin ng tauhan at desisyon ng tauhan. Oras na para ikaw naman ang sumuri sa kaisipang nakapaloob sa mito batay sa suliranin ng akda, kilos at gawin ng tauhan at desisyon ng tauhan. Sigurado akong kayang-kaya mong tapusin ang gawain. Unang bilang, tukuyin ang problemang kinakaharap ng tauhan sa mito. Ikalawang bilang, paano hinarap at nilutas ang suliraning naranasan ng tauhan. Ikatlong bilang, tukuyin ang kaisipang ipinababatid sa mga pangyayari o kaganapan sa mito. Ngayon, pakinggan muli ang babasahin kong unang bahagi ng mitong Liyonggo upang mahusay mong maisagawa ang ating gawain. Isinilang si Liyonggo sa isa sa 7 bayan na sa baybaying dagat ng Kenya. Siya ang nagmamay-ari ng karangalan bilang pinakamahusay na makata sa kanilang lugar. Malakas at mataas din siya tulad ng isang gigante at hindi nasusugatan ng anumang mga armas. Ngunit, kung siya'y tatamaan ng karayom sa kanyang pusod, ay mamamatay siya. Tanging si Liyonggo at ang kanyang inang si Washo ang nakakaalam nito. Hari siya ng Ozi at Ongwana sa Tana Delta at Sangha sa Faza o isla ng Pate. Kung sakali mang ikaw ay mahirapan sa gagawing gawain, maaari mong pakinggan muli ang pagtalakay hanggat magkaroon ka ng lubos na pag-unawa. Naniniwala ako sa kakayahan mo, kaya't huwag kang susuko. Kaalaman at kasanayang iyong natamo, tagumpay ang dulot nito.
lagi ang katagang kadi kag mamati, batang syudadanong mas batay nyo sa aton podcast, ang pag-adal, todo kag diretso, tunay pa kag sigurado. Hanggang sa muli!